Hello, good day mga pards. So, samahan nyo kami. Papunta kami ngayon sa isang event. Ayan, two-day seminar sa Villa Marian. Ayan, so ito yung bridge na sinira ni Typhoon Christine. So, medyo maaga tayo guys, kaya pinayagan tayo na dumaan dito sa kanilang temporary bridge. Hindi tayo nag-detour na masyadong malayo pa pag mag-detour. So, 2 days event ito na seminar. Ayan. Ito. So, napakaganda ng place. Garden siya guys. Garden. Na may malawak na reception hall. Siguro yung reception hall dito is 40 meters siguro. Estimate ko. By 15 or 17 meters. Ganyan siya kalaki. Ayan. So, nandito na tayo. Ready for unloading na ng ating mga equipments. So basic setup lang siya guys. Medyo magaling ito ng kaunti. So kasama ko ang aking bunsong anak dyan. Kasi wala namang pasok. Saturday and Sunday event ito na meron 300 attendees. Project Timer yung tawag naman, yung pangalan ng event. Ayan. So, malawak siya guys. So at least diba, nauna naman tayo dito sa venue na dapat naman talaga kasi marami tayo kailangan i-install dyan. So pangit naman kung pupunta tayo na marami na yung tao and then magsiset-up pala. Kaya so mas maganda talaga agahan para makapag tayo sound check and all. So ayan na yung ating equipment truck. Ayan, meron siya guys dyan na crossover network and tatlong power amplifiers. Meron yan, nakakabit pa dyan na graphic equalizer guys, pero hindi ko naman siya ginagamit na kasi kompleto naman na si Soundcraft UI16 model. So ayan yung ating subwoofer. A Martin audio copy loaded with Mechman Viper 18B. Ayan, medyo mabigat. Kaya hinahirapan tayo. So siguro mag-invest ako ng maganda-gandang klaseng card para hindi tayo bubuhat pag mga ganyan. Tulak-tulak lang para madali. Ayan. So yun, nandyan yung tech booth natin. Meron tayong dalawang tayo. Complete with subwoofer and mid-high. Yung mid-high natin is CLX15 na Kevlar. Ayan. So, hindi na sana ako magdadala pa ng dalawang subwoofer. Yung isa pwede na. Kaso, hindi umabot yung aking in-order na speaker stand. Dapat sabi ko, dapat pala meron akong speaker stand para kung may option na hindi na ako magdadala ng dalawa pang subwoofer, pwede na yung kaya na kahit isa lang. So pwede kasi may speaker stand. Yeah. So unang subback ni Soundcraft UI16. Pati na rin pala si yung ating Mechman Pro X750. Ayan. So meron din ako, nadala rin ako ng isa lang na tayo na na ilaw diyan na may 4 na parlets. Anyway, wala naman kasing usapay na mga na kasama sa package yung lightings, pero nagdala na rin tayo. Naniguro tayo. Ayan nga, pagdating natin sa venue, yan, medyo kailangan talaga ng lightings para ma-emphasize yung stage. Meron din pala kaming dalang dyan, monitor speaker kasi merong mga magpe-perform. Ayan, mga singing performance in between yung mga invited na speakers. So yan yung ating receiver. So nilagay ko siya sa stand guys kasi sobrang lawak nung venue, and considering na this is a seminar, talagang yung speaker talagang pupunta yan hanggang doon sa likod na yun na talaga yung nangyari. So kagandahan naman, hindi naman tayo naka-experience ng mga drops ng signal sa ating wireless microphone. So, ang wireless microphone natin is Joson Mount Everest version 4.
So yung monitor speaker, yan yung ginawan ko din ng vlog. Yan yung aking DIY monitor speakers na loaded ng Live Tsunami na 700 watts na maximum, tsaka 300 watts na Kevlar. Ayan. So nagpo-program na yung aking anak ng ng Parlez. Sa kanya din, siya din yung in charge niyan. So medyo sanay na yan. Anyway, yung setup ng lightings dyan guys is ano lang siya, amber white. Nagdala pa rin naman kami ng controller para at least nasa amin yung control kung papatayin or papaganahin, kasi during na may nagsasalita na speaker, pinapapatay nila yung parlance natin kasi nasisilaw doon sa projector na ginagamit nila. Okay. So ayan, compute siya kung ano yung ipo-program. Okay, so testing time na. Ayan. So, mixing gamit ang ating Soundcraft UI16. Through tablet na lang guys. Para sa akin, mas convenient pa rin, provided na marami na kasi yung kompleto na kasi yung effects. So hindi na tayo nagdala pa ng mga compressor limiter. Ayan, may mga nabawas na effects na bit-bitin. So yan na lang. Hindi ko lang natanggal na yung graphic equalizer guys kasi wala akong pagtataguan, paglalagyan doon sa bahay. At least man lang box sana, temporary muna, temporary storage. Kaya hindi ko na lang tinanggal dyan sa rack. Okay. Yan na sa yung ating equipments. Ayan, dito nagtetest na ako ng monitor speakers. Ayan. Gusto ko talaga ma-experience first hand kung ano yung naririnig dyan sa stage para naman alam natin na quality pa rin yung ating lumalabas doon sa monitor speakers. So kasama na rin dyan yung mga gain staging natin. Nagpasample pa ako dyan, yung kaunti lang naman para at least na-experience ko kung enough na ba yung volume ng ating monitor dyan sa stage. Actually, yung magpe-perform lang naman ang aakyat dyan, and then yung MC, pero yung mga speaker, mas binabuti nila na nasa baba lang sila ng stage para meron silang connection with the attendees. Sobrang dami nila guys, 300 plus yata yung nag-attend dyan. So sana nga meron na tayong pang delay speaker. So yun, kailangan din natin ng processor para sa delay speaker. Hindi tayo pwedeng basta lang maglagay ng speaker sa likod kasi magkakaroon lang ng echo. Mag-e-echo lang yung tunog. So kailangan talaga may processor for the delay speakers. Ayan. Ayan, very convenient yung wireless digital mixer natin kasi hindi na kailangan ng may isa ka pang tao na gagawa ng pag-check or pag-test dyan sa stage kasi dala mo na yung mixer. So very convenient. Although yung analog, marami talaga nagsasabi na mas madali siyang i-set up. Yeah, I agree naman ako doon. Talagang pag linapag mo na yan dyan, good to go na yan. Like dito sa digital mixer talaga, marami kang kailangan i-tweak, i-set up, i-review kung kinakailangan.
para ma-set up mo na maayos. Ayan, wala pa talagang wala pang hindi pa ako nakakabili guys ng tour case for the Soundcraft Choice 60. Ayan, dyan, nakapatong lang siya dyan sa ibabaw ng ating equipment rack. So soon, ayan, kailangan talaga meron siya para protected yung ating equipment. Ayan, so yan na ang ating equipment rack. Ayan, yung pinakaitaas na amplifier, yan yung sa monitor speakers, and then yung dalawa sa baba is for the subwoofer and the mid-high speakers natin. Ayan, meron nga pala ako dyan guys na kasi wala namang Bluetooth yung ating Soundcraft, kaya meron ako dyan Bluetooth na binili na Bluetooth receiver. Ayan, yung green. Okay naman sa performance guys, more than mga 20 meters, very good pa ang signal. Ginamit din yan ng mga speaker doon sa laptop nila kasi merong viewing na ginawa ng isang speaker. So dyan na lang nag-connect para limit na tayo sa mga cabling pa. Ayan. Meron tayong ginagamit na dalawang laptop, yung isa para sa DJ, virtual DJ, and then yung isa para nakafix lang sa YouTube para sa madali ang hanap ng song na ipi-play. Ayun yung rechargeable batteries natin for the wireless microphone, and then ng ating AVR. So kailangan si AVR pag ganitong event para hindi tayo masiraan. Actually, ang tatamaan dyan is unang-una yung amplifier. So yan, ligpitan time na guys. Ayan. So isa sa pinakamahirap na parte ng pagsiservice. Sobrang bigat na ng pakiramdam. Ayan. So, salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. So, kita-kita tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat.